Isipin ang eksena, ang isang babae ay umuwi pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho, nangangarap lamang ng ilang kapayapaan at katahimikan. Kapag binuksan niya ang pintuan, gayunpaman, kung ano ang nahanap niya ay tunay na kaguluhan. Ang iyong kusina, isang beses na naayos, ngayon ay mukhang isang battlefield. Ang talahanayan ay puno ng maruming pinggan, walang laman na bote at tira na pagkain na binili niya para sa linggo. At sa gitna ng lahat, na parang siya ang reyna ng isang kaharian na hindi kabilang sa kanya, ay ang kanyang biyenan na napapaligiran ng isang tunay na entourage ng mga kamag-anak na halos hindi niya alam. Ito ang kwento ni Ariana, isang babae na, tulad ng marami pang iba, ay nahaharap sa pagsalakay sa privacy at kawalang galang na nakikilala bilang isang kipagbisita sa pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang tawag mula sa kanyang asawa na si Matthews sa kalagitnaan ng hapon. Ang kanyang tinig ay tunog ng panahunan, halos nag-aalala, tinawag ako ng iyong ina. Sinabi niya na nasa bahay siya. Nag-iisa. Nakaramdam ng ginaw si Ariana. Ang huling oras na ang kanyang biyenan na si Helena ay nagpakita ng hindi inihayag, natapos ito sa walang katapusang mga argumento. At ngayon, muli, ang parehong script ay paulit-ulit. Pagdating niya sa gusali, naramdaman na niya ang pinakamasama. Ang malakas na pagtawa at ang clatter ng cutlery na nagmula sa kanyang apartment ay nakumpirma ang kanyang mga hinala. Nang buksan niya ang pintuan, ang eksena ay nababawas, 6 na tao sa mesa, hindi sinasadyang nilamon ang lahat ng binili niya ng labis na pagsisikap. Ang mga espesyal na pagpapanatili nito binuksan. Ang alak na save ko para sa isang espesyal na okasyon, halos maubos. Kahit na ang kawali ng lasag na maibiging inihanda niya sa katapusan ng linggo, ay nabawasan sa mga mumo. Sa wakas ay dumating na ang ginang ng bahay. Bulalas ni Helena, na parang si Ariana ay isang panauhin sa kanyang sariling tahanan. Naghihintay na kami sa iyo. Gayunman, si Ariana ay hindi walang muwang. Alam niya na hindi ito isang pagbisita, ito ay isang pagsalakay. Sa pamamagitan ng isang matatag na tinig, ngunit sinusubukan pa ring manatiling kalmado, tinanong niya. Paano ka nakapasok? Bueno, binigyan ako ng aking anak ng isang susi, sumagot ang biyenan, na may isang mahusay na ngiti. Pagkatapos ng lahat, ito rin ang kanyang tahanan, hindi ba? Hindi. Nabili ni Ariana ang apartment na iyon bago niya nakilala si Matthews. At higit sa lahat, mayroon silang isang kasunduan, walang hindi ipinapahayag ng mga pagbisita, lalo na hindi ang kanyang ina, na tumawid sa lahat ng mga linya ng paggalang bago. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong bigyan ng babala? Tanong niya, tinitingnan ang gulo sa kusina, maruming pinggan, nakakalat na pagkain, ang sahig na minarkahan ng mga kopya ng sapatos. Ngunit ito ay isang sorpresa. Ipinaliwanag ang isa sa mga tiyahin na para bang isang wastong dahilan. Sorpresa. O kawalan ng pagsasaalang-alang. Hindi papayagan ni Ariana ang kanyang sarili na manipulahin. Inubos mo ang lahat ng aking mga pagbili para sa linggo. 30,000 riis na nagkakahalaga ng mga produkto, itinapon sa loob ng ilang oras. Well, kumita ka ng maayos, bumili ng higit pa, sinabi ni Helena, na may kilos ng pag-aalipusta. Ito ang huling dayami. Hindi nag-atubiling si Ariana. Sa pamamagitan ng isang erect postura at isang walang tigil na tinig, ipinahayag niya. Tapos na ang pagbisita. Hiniling ko sa lahat na umalis sa aking bahay. Ngayon, ang katahimikan na sumunod ay bingi. Ang mga kamag-anak ay tumingin sa bawat isa sa hindi paniniwala. Si Helena, gayunpaman, ay hindi nasiyahan. Paano mo kami sinipa? Malalaman ito ni Matthews. Ano ang malalaman? Sagot ni Ariana, inalis na ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Naririnig niya ang lahat ngayon. At kung hindi ka umalis sa 10 minuto, darating ang pulisya at ayusin ito. Binuksan niya ang kamera, na itala ang bawat segundo. Lumipas ang mga minuto, at ang paglaban ng biyenan ay humina ng si Matthews, sa telepono, ay nakumpirma kung ano ang nalaman ni Ariana, hindi niya tiisin ang kawalang galang na iyon. Sinabi niya na dapat kaming pumunta sa isang hotel, bulong ni Helena, natalo. Pagkatapos ay mas mahusay kang magmadali, sumagot si Ariana, binuksan ang pintuan. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at mayroon kang 2 pagpipilian, isang bayad na silid o istasyon ng tren.
Nang walang karagdagang talakayan, ang mga panauhin ay naiwan, isa-isa, na nagdadala ng kanilang mga bag na may parehong pagsisikap na ginamit nila upang salakayin ang kanilang kapayapaan. Nang lumakad ang huling tao sa pintuan, isinara ito ni Ariana ng malalim. Ang ilang mga laban ay hindi lamang kinakailangan, ang mga ito ay isang bagay ng dignidad. At tapos na si Ariana. Upang patunayan na, pagdating sa paggalang sa iyong puwang, walang posible na pag-uusap. Ngunit si Elena Vecheslavovna ay hindi malapit nang bumalik. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, natigil niya ang kanyang paa sa pamamagitan ng crack sa pintuan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit. Ikinalulungkot mo pa rin ito, bulong niya sa isang tinig na puno ng panlalaki. Malalaman ni Matvey ang lahat. Gaano ka mangahas na tratuhin ang kanyang ina na ganyan? Hindi man lang kumurap si Ariana. Alam na niya, sagot niya nang may katahimikan na nadagdagan lamang ang galit ng ibang babae. Tinawag mo siya mismo. Sa pamamagitan ng isang firm, ngunit kinokontrol na push, inilipat niya ang paa ng kanyang biyenan at isinara ang pintuan gamit ang isang pangwakas na pag-click. Ang tunog ng susi na lumiliko sa lock at ang metal na clang ng chain na inilalagay ay echoed bilang isang pangwakas na punto. Sa labas, ang mga mabibigat na yapak at galit na tinig ay lumipat sa hagdan. Sumandal si Ariana sa pintuan, naramdaman ang bigat ng paghaharap, sa wakas ay iniwan ang kanyang mga balikat. Noon lamang niya napagtanto na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mula sa takot, ngunit mula sa isang adrenaline na ngayon ay naghahanap ng isang paraan. Nang sa wakas ay lumingon siya upang siyasatin ang apartment, malabo ang eksena. Ang mga panauhin ay hindi lamang sinakop ang kanilang puwang, naiwan nila ang isang landas ng kawalang, galang sa likuran. Ang mga mumo na nakakalat sa buong sahig tulad ng mga mumo ng sapilitang pagiging mabuting pakikitungo, kalahating walang laman na tasa ng tsaa na inabandona sa talahanayan ng kape, kakaibang mga mansa ng kolorete sa tasa sa lababo. Ang alak na si Matvey ay nagbigay sa kanya para sa kanilang isang taong anibersaryo, maingat na naisave para sa isang espesyal na okasyon. Ngayon ay isang walang laman na bote lamang sa basurahan. Huminga ng malalim si Ariana at nagsimulang maglinis. Ang bawat kilusan ay pamamaraan, halos therapeutic, itinapon ang basurahan ng ibang tao, na pinupunasan ang mga maruming ibabaw, na ibalik ang pagkakasunod, sunod na ninakaw mula sa kanya. Habang nawala ang alikabok ng mga mananakop, isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa kanya, isang halo ng galit sa kanyang katapangan at mabangis na pagmamalaki sa wakas ay sinabi na hindi. At pagkatapos, bandang 8 gabi, ang susi ay lumiko sa kandado. Pumasok si Matvey, ang kanyang mukha ng isang mask ng pagkapagod at pagkalito. Tumawag si nanay, nagsimula siya, nag-aalangan habang tumawid siya sa threshold. Sinabi niya na sinipa mo sila. Hindi tumugon si Ariana sa mga salita. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang telepono gamit ang mga larawan na kinunan niya, ang kaguluhan sa kusina, ang nawawalang alak, ang sinasadyang gulo na naiwan tulad ng isang mensahe ng pagsuway. Dumating sila ng walang babala, kumain ng lahat ng aming pagkain, uminom ng alak na ibinigay mo sa akin para sa aming anibersaryo at tumanggi na umalis, siya ay nagbilang, ang kanyang boses firm. At sa pamamagitan ng paraan tinawid niya ang kanyang mga bisig. Bakit ang impyerno ay may mga susi ang iyong ina sa aking bahay? Tumingin si Matvey, napahiya. Nakuha ko siya ng isang ekstrang set nang lumipat ako rito. Kung sakaling kailangan niya ng anuman. Ang kanyang tinig ay sumakay. Hindi ko inisip na isusuot niya ito ng ganyan. Pagkatapos ay isipin mo na ngayon, pinutol ni Ariana. O mababago ko ang lock bukas. Tumango siya kaagad na parang huminahon upang magkaroon ng isang malinaw na paraan. Siyempre. Kakausapin ko siya bukas, ipinangako ko. Sinabi rin niya na walang utang na loob ako at dapat kang tumakbo at ilagay ako sa aking lugar, dagdag ni Ariana ng tuyo. Ngunit sa palagay ko alam mo na kung paano ito gumagana. Bumuntong hininga si Matvey, tumatakbo ang isang kamay sa kanyang mukha. Alam ko. Pasensya na. Gagawin ko ang pamimili lahat. Hindi ito tungkol sa pamimili, Matvey. Lumapit siya, nakatingin sa kanya sa mga mata. Ito ay tungkol sa paggalang. Tungkol sa katotohanan na ito ang aking bahay. Ang aming tahanan. At walang sinuman, kahit na ang iyong ina,
ay may karapatang salakayin ito tulad ng isang hotel sa tabi ng daan. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang telepono ni Matvey. Ang pangalan ni nanay ay sumabog sa screen. Tumingin siya kay Ariana, hindi sigurado. Pick up, Anya, na may tumango. Ngunit ilagay ito sa speakerphone. Sumunod si Matvey, at ang tinig ni Elena Vyacheslavovna ay lumusot sa silid tulad ng isang granada. Anak, ang babaeng iyon ay itinapon ka sa kalye tulad ng isang aso. Ang iyong mga tiyahin at ako ay nasa isang murang hotel, napahiya. Itinapon niya ang aming mga bagay sa hagdan, sumigaw na parang baliw. Kailangan mong pumunta dito sa lalong madaling panahon. Ngayon at hindi lumipat si Ariana. Dinulas lamang niya ang kanyang daliri sa buong screen ng kanyang sariling telepono at nilalaro ang video na naitala niya sa panahon ng ipaalam ng mga panauhin. Ang mga imahe ay nagpakita ng hubad na katotohanan. Walang gulo, walang mga hiyawan, mga taong umaalis, nag-atubiling, ngunit buo, sa kanilang mga maleta. Ina, nagambala si Matvey, hindi inaasahang matatag ang kanyang tinig. Walang sinipa. Iniwan mo ang iyong sariling malayang kalooban. At si Ariana ay may bawat karapatang hindi nais na hindi inanyayahang mga panauhin. Isang hindi kapani, paniwalang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos, ang tinig ng biyenan ay tumaas ng isang dramatikong tono, kaya't ganyan. Naniniwala ka sa kanya, isang estranghero, sa halip na ang iyong sariling ina. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Naniniwala ako kung ano ang nakikita ko, ina, sagot ni Matvey, nang hindi sumuko. At tinanong ko na huwag kang magpakita ng hindi ipinapahayag. Ngunit pamilya kami. Hindi namin kailangan ng pahintulot upang makita ang aming sariling anak. Ginagawa namin, Anya, at naramdaman ni Ariana ang isang bagay na muling maayos sa loob niya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sapagkat hindi lamang ito ang aking bahay. Ito rin ang bahay ni Ariana. At nagpasya kaming magkasama kung sino ang pumapasok dito. Ang pag-iyak ng theatrical ay sumigaw sa telepono. Kaya ito ay kung paano mo tinatrato ang iyong ina. Pagkatapos ng lahat Mommy, itigil ang drama. Pinutol ng pagod si Matvey. Nasa isang hotel ka, hindi sa kalye. Bukas ay titigil ako, kunin ang mga susi na hindi mo dapat ginamit at mahinahon kaming makikipag-usap. Anong mga susi? Tumunog ang boses ni Elena. Ang mga nasa bahay ko. Ang ibinigay ko sa iyo para sa mga emerhensya at ang dati mong sinalakay ang privacy ng aking asawa. Isang sisingilin na katahimikan. Pagkatapos ay sumabog ang biyenan, kaya iyon ang gusto niya. Na hindi ko makita ang aking sariling anak. Ipinikit ni Matvey ang kanyang mga mata para sa isang segundo, na parang naghahanap ng pasensya. Hindi ito tungkol doon, nanay. Tungkol ito sa mga limitasyon. At bukas ay mag-usap tayo. Naghang siya bago siya tumugon. Pinanood siya ni Ariana, nagulat sa kung gaano siya katindi ang kumilos. Salamat, bulong niya, nakaupo sa tabi niya sa sopa. Bakit? Tila nalilito siya. Para sa pagsuporta sa akin. Sa unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ibinaba ni Matvey ang kanyang ulo, napahiya. Alam kong mahirap siya, ngunit hindi siya masama. Matvey, ginambala siya ni Ariana, mahinahon. Tinawag niya akong walang utang na loob, nagsinungaling tungkol sa akin na ibinabato ang iyong mga bagay sa hagdan at sinubukan pa ring manipulahin ka sa pagpunta rito upang lutasin ang sitwasyon. Pinutok niya ang kanyang mukha, pinilit siyang tumingin sa kanya. Hindi ito mahirap. Ito ay nakakalason. Niyakap niya ito, hinawakan siya laban sa kanya. Tama ka. Bukas ay magsasalita ako ng seryoso sa kanya. At kunin ang mga susi. Pangako. Nangako ako. At sa unahang pagkakataon, naniniwala ito kay Ariana.